simple lang kung lagi nating tatandaan. Almost all of the disease condition starts with what you call your oxidative stress. Ano ba yung oxidative stress? Typically, meron tayong mga cells. Diba? Gawa tayo sa mga cells. Itong mga cells natin, alright, they actually have atoms, alright, na nakaikot sa kanila to actually make them stable. Each time na tayo ay nagpo-produce ng stress, each time na tayo ay na-expose sa mga environmental hazards, actually, there was one study, alright, so siguro makaka-relate dito yung mga may relative sa Saudi. So, may isang study na yung mga construction workers daw na nag-work sa Saudi, alright, after 10 years, 15 years, pagbalik sa Pilipinas, mataas daw ang tendency na naghihiwalay sila mag-asawa. So, ano kaya ang connect sa science nun? Ang connect sa science nun, nagtataka ang mga psychologists bakit. So, mga nagiging complaint ng mga asawa, ako kasi yung asawa ko, sungit-sungit, yung asawa ko siloso, yung asawa ko laging galit. So, hindi na kontento ang science. Alam niyo ang ginawa ng science? Yung mga asawa na yon kinuhanan ng blood test. Nung nakita sa blood test, yung mga nagpunta sa construction, nagpunta sa mga trabaho ng mga nadidikitan ng mga heavy metals, nakita yung mataas na level ng lead, ng mercury sa dugo nila. At ano ang explanation ng science? Karamihan ho ng mga nagtrabaho sa construction, karamihan po ng mga nagtrabaho sa mga exposed sa mga usok, 'di ba, yung mga tractor, yung mga heavy metals in their blood changes their mental behavior. So, ibig sabihin, hindi nagbago yung asawa mo. Hindi ka ugali ng demonyo yung asawa mo. Napunta yung heavy metal sa dugo niya, nag-concentrate sa brain niya, na-affect yung behavior niya. And sad to say, some people don't know and understand this. They easily give up with their husbands and wives without understanding that these environmental hazards change our attitude without us knowing. Medyo malinaw po? So, ano nagiging problema? Kulang ng literacy ang mga tao na hindi hiwalayan ng solusyon. Anong solusyon? Kung may heavy metals, linisin mo, i-detoxify mo. Para ano? Para maayos yung sirkulasyon ng katawan mo. Kung nagsusungit ng isang babae, diba? Bisa sabihin natin, duduguin ka na, no? Mag-mens ka na. Oh. These are hormonal changes na hindi solusyon ng hiwalayan. Hindi solusyon na magbubugang kayo dyan, diba? Ang disease, ano ang tendency? So, supposed to be, like for example, skin cells, 24 to 27 days ang buhay niyan. Pero kung vulnerable yan, kung kulang yung atom niya, 15 days lang, patay na yan. So, tendency, nagkaka-wrinkles ka, mabilis yung, hindi huli baga, yung dibang dumi yun eh. So, hindi yung dead cells. Right? So, nagkakaroon ka ng mga condition na dapat hindi mangyari. So, mabait ang Lord. Ang ginawa ng Lord is, bago gawin ng tao, ginawa mo ng prutas at ang vegetable. Actually, these are our natural sources of antioxidants. So, ibig sabihin, we are not doomed na mapunuan ng free radicals kasi we can get from the environment yung antioxidants. Pero ibang-iba na ang generation natin ngayon compared noon. Maraming tao gusto ko pag-apple, Fuji. O, saan ba yung Fuji? Sa Japan. Imagine if your apples will come from Japan. Ilang araw ba ang shipment, sea shipment from Japan to Philippines? Buti yan kung i-airplane. So usually 2 weeks o kaya 1 month. Pagkakagat mo, minsan magtataka ka. Bakit ganun yung balat parang may plastic? Diba? So most of us are eating foods that have low levels, alright, of nutrients we're supposed to get. Ano ba ang purpose nila? They should be supplying our body antioxidants. Kung nakikita niyo po itong picture na to, itong mga bilog-bilog na yan, hindi naman yan ginawa na for design. That circles actually means that if we get proper nutrients, these circles will replace the atoms na ninakaw ng free radical. So, hinayin ko, alright? Tuwing ninanakawan tayo ng free radicals ng atom, ang antioxidants na galing sa nature ay magre-replace noon. So, dapat tumabago yung ating konsepto na, uy friend, pinapatay ng antioxidant yung free radical, walang patayang nagaganap. Okay? Ang ginagawa ng antioxidants is, nakawan ka man ni free radical, papalitan ni antioxidant yung ninakaw sa'yo. So, kumbaga parang sa cells pa lang natin, pinakikita na ni Lord yung love niya sa atin. Pag inaway tayo ng isang tao, si Lord na magre-redeem sa atin. Ganun kasimple. But ang problema, some people don't have enough antioxidant. Same thing with religion, some people doesn't have the right God. So, ang nangyayari, walang nagre-redeem. Puro free radicals. So, ang punto dito is that our cells become vulnerable. From normal cells na a-attack ng free radicals, yung pag-attack na yon ang tawag oxidative stress, namamatay yung mga cells natin.
Pwera sa genetic disease. Ibig sabihin genetic, pagkapanganak mo may problema. These are actually the reasons why we get sick. And the problem is, most people doesn't realize this, not unless may cancer na sila, not unless may kilala na silang may cancer. Right? So, just to tone down things, di ba? Minsan may nabalitaan na ba kayo na lalaking mataba na stroke, di ba? May mga ganon. Babaeng mataba na stroke. Hindi po ako yun, hindi po ako na stroke. Pero, may nabalitaan na ba kayo? Baka! Na stroke! Manok! Na cardiac arrest! Di ba? Baboy! Di ba? Baboy na brain stroke! Di ba? May nabalitaan na po ba? Meron ba ganon dito sa Davao? Wala. Pero you would wonder, yung baboy na nga siya, ba't di pa siya na-stroke, di ba? Samantalang si Kuya, parang konting taba niya lang, na-stroke na kagad siya. Why kaya? Bakit kaya? Just to give you a simple example, yung polar bear. Di ba yung polar bear, ang lalaki nila, walang gulay sa North Pole kasi yung super yellow doon. Pero ba't kaya di sila na-stroke? The very question actually was answered by scientists. Ang malaki palang pagkakaiba daw ng tao at animals, although animals ang human sa mammals tayo, is that animals can store vitamins and minerals in longer time. Ibig sabihin, let's say an example, pag tumaas ang cholesterol ng polar bear, tutulog lang yan. Kaya minsan kung makikita niyo yung aso, or observe ko yan lalo na nagkaroon ng baha, after ng baha, yung mga aso sa kalye namin, tulog lahat. Bakit? Kasi yung pagtulog na yon, what they do is that they use up yung stored nilang vitamins and minerals. With humans, kahit anong tulog mo, hindi mo ma-store up yung vitamins and minerals. Kasi pag inihi mo na, pag kinain mo na, wala na. So ano pong gusto ko yung paliwanag? Lahat tayo needs vitamins and minerals every day. Replenish every day. But ang tanong, kung kukunin mo yan sa pagkain, baka after a week, baka sabihin mo sa nanay mo, gulay na naman, ano ba tayo, kambing? Diba? So ang nangyayari, we may not get proper nutrition. So some people would tell, ang unfair naman ni Lord, sana animal na lang ako kasi nakaka-store sila ng vitamins and minerals. But come to think of it, pag nagugutom ang anaconda, kakain ng tao. Diba? Pag ang tao nagutom, kakain ng anaconda. So siguro mga cobra pwede pa, diba? Mga lilit na ahas. But the thing here is that, even though we don't have the capacity to store vitamins and minerals, ginawa ni Lord sa paligid natin yung source. Another thing, binigyan din tayo ni Lord ng utak. Ang animals walang utak eh. Ay, may utak sila, pero wala silang, kumbaga yung wisdom, intellect, di ba? So, may mga bagay na ginagawa ang hayop, di ba? Na hayop talaga itong mga hayop na to, kasi nahayop, di ba? But with humans, if you're doing something wrong, kumbaga ginagawa mo yung mga hayop, but we can think. And one way is that God tells us, di ba, na you can actually make yourself get the right nutrients by choosing the foods you're supposed to get. But sad to say, because of the exposure of this, lahat minamadali, pati pagkain, di ba? Pati pagtulog, di bilang yung pagtulog natin, di ba? So we cannot prepare the right food. Actually, dinevelop ng pharmaceutical industry, ng medicine, ang tinatawag na supplement. Okay? Itong mga supplement na to, they are intended to bridge the gap. Pag may mga kaibigan kayo nagsasabi na, bakit ba kailangan ko ng supplement? Okay? So kasi you have to bridge the gap. Bakit? Kasi most of the nutritional deficiencies cause this. Ano pong gusto ko ipaliwanag dyan? Kung kailan nahanapan ng gamot ang bacterial and viral disease, doon pa hindi na namamatay ang mga tao. Diba? Alam niyo po ba na sa Pilipinas, almost lahat ng Pilipino immune na sa TB. Ang nagkakaroon na lang talaga ng tuberculosis, ay yung talagang sobrang hina ng immune system. Pag may trabaho sa ospital, meron ka na kagad immunity sa tuberculosis. So ano po tendency? Ang mga tao, kung kailan may gamot na, doon pa sila hindi na namamatay. Diba? At ano nang kinamamatay ng mga tao ngayon? Yung mga lifestyle diseases. Pabata ng pabata ang mga namamatay na tao, at pabata ng pabata ang nag-wish na hayop na lang sila. Diba? Pero nag-wish mo ba ng hayop na lang? Yung parang masasarap pa rin maging tao. Right? So the bottom line is, these diseases are actually preventable. But there are some people who are not health literate to understand that food is not enough. Don't get me wrong, I love food, obvious yan. Okay? Pero, sarap na tawa nyo, ha? Hindi na patawarin to, kailangan masirain sarili ko. Joke lang po. Ako naka-record. Okay. Joke lang po, alright? But the thing here is that food is insufficient in terms of giving us the right nutrients. Let's say an example, grapes. Sa grapes, alright, what I discovered is, hindi pala pwede kumain ng 1 kilong grapes. Sabi ko pa naman ng bata ko, fruit naman to eh, ganyan. Based on clinical nutrition, ang pwede mo nang kainin na grapes per day is 6.
Bakit? Kasi, if you would see the anatomy of grapes, yung grapes may balat, di ba? Yung balat ng resveratrol, yun yung papapayat. Pero pag social ka, anak, dirty yan. Yan. Tapos, pagka kinat mo yung grapes, ay anak, buto, pang mahirap, tapon yan. Diba yung buto, nandun yung bioflavonoids. Sino ang tao na nasa tamang pag-iisip na buto lang ang kakainin, tapos natapon yung flesh? And some of us doesn't realize that the flesh contains sucrose. Fructose. Fructose is a type of fruit sugar. I'm not telling that fructose is bad. Fructose is a natural sugar. But just imagine you eating 1 kilo, it's like you're eating also a kilo of sugar. So sometimes you would observe, nagkanin ka na, nagbiko ka na, nagmahablanga ka na, nag-grapes ka pa, nag-apple ka pa. Sometimes sabihin mo, parang nahilo ako. And sometimes they would say, kasi baka lang yan sa MSG na kinain mo. Pero hindi natin nakikita yung sugar load na ginagawa natin. So, going back, bakit may mga supplement? Ang ginawa ng pharmaceutical industry is kinuha nila yung active ingredient. Inalis nila yung sugar, inalis nila yung fructose, yung active ingredient lang na kailangan mo. Nilagay sa tableta, yun ang supplement mo. Kaso, ang nagiging problema, ginawang negosyo ng ibang kumpanya. Dapat, ideally, alright, based on clinical studies, you're supposed to take multivitamins. Hindi pwedeng skin mo lang ang papagandahin mo. Hindi pwedeng atay lang ang pagagandahin mo. It should be total. Pero dahil sa gahaman sa pera, hiniwalay ang E, ang A, ang C. So, hindi nagkakaroon ng purpose, so hindi nasa-serve yung purpose na tinatawag. So, let's go to the need for supplementation. Why should I supplement? Pag tinanong ka, bakit kailangan ko yan, friend? Because since you cannot get the nutrients from food alone, you have to bridge the gap. And how do you bridge the gap? With proper supplementation.